Yun, si Harry Rocks. So puntahan natin 'to mga kaibigan, pag-usapan natin itong bagong actually hindi bago 'to mga kaibigan, matagal na itong issue na ito no na pag-uusapan natin ngayon, 'di ba mga kaibigan? Etong si Harry Rocks nangamkam ng lupain sa Bataan, 'di ba? Alam niyo mga kaibigan, nowadays 'di ba nagkaroon ng nasangkot ang pangalan ni Harry Roque, no? Sa issue tungkol po dito sa Pogo, 'di ba? And coming from his mouth, mga kaibigan, no, ay meron siyang meron siyang kumbaga ay ari-arian, no? Ari-arian na pinaupahan niya, 'di ba? Pinaupahan niya sa Pogo doon sa Bataan, 'di ba? Galing yan mismo kay galing yan mismo kay Harry Roque. If I'm not mistaken, ay nai-content ko na rin yan dati, no? Kaya kung merong papasok diyan, sasabihin fake news ako, bago kayo mag-comment ng fake news at saka bago kayo magsabi ng gago o anumang pagmumura, ay balikan niyo muna yung aking mga video no nakaraan. At doon makikita ninyo na merong pahayag itong si Roque na meron siyang ari-arian na talaga namang pinaupahan niya sa Pogo doon sa Bataan. Diba? O, ngayon ang tanong natin, yung kanyang ari-arian sa Bataan, kanya ba talaga yon? Sa ngayon, kanya. Diba? Sa ngayon, kanya. Pero maayos ba? Maayos ba na napasa kanya yung mga lupain na yon? At saka ang tanong, Harry Roque, no? Ang tanong namin, Harry Roque, ang galing-galing mo kasing di ba? Ang galing-galing mong bumanat sa administrasyon, di ba? Ang galing-galing mong bumanat kay PBBM, di ba? Ang galing-galing mong bumanat sa mga sa First Family, ang galing-galing mong bumanat, di ba? Ginagaya mo pa nga minsan si Maharlika. Lahat kayo, di ba? Lahat kayo gumagaya kay Maharlika, si Tatay Digong ninyo, di ba? Si Wanted Kibuloy ninyo, di ba? At kayo na mga nasa SMNI gumagaya doon sa mga sa mga salita ni Maharlika. Di ba? Mga kaibigan, at akala mo napakahuhusay ninyo. Akala mo napakalilinis ninyo. Di ba? Mga kaibigan, eto matagal ng issue ito. Hindi ko lang ito na-content nung unang napanood ko ito. Di ba? Pero ngayon mga kaibigan, no, dahil nga sa lumagpas na yung July 1 at anong petsa na ngayon, July 10 na, 'di ba mga kaibigan? Ang pangulo pa rin natin ay ang mahal na Pangulong PBBM. 'Di ba mga kaibigan? I think it's about time. Sabi ko nga, kung napalagpas ko man ito noong mga nakaraan, hindi na po ngayon. Diba? Ano ba yung tinutukoy ko, mga kaibigan? Masyado kang maraming paligoy-ligoy, Boss Al. Ano ba yung tinutukoy mo? Tumbukin mo na. Total, nariyan na rin lang sa thumbnail mo, di ba? Sa thumbnail mo, na nangamkam ng lupain sa Bataan. Di ba? Patrick Lopez, shout out Patrick Lopez. Nandiyan na rin si Patrick Lopez. Okay? Ano ba yung tinutukoy mo, Boss Al? Eto, mga kaibigan. Ha? Panoorin natin ito. Hindi ko na inedit to. Mabait naman yung mabait naman yung may-ari nitong video na ito. 'Di ba? Hindi ko na tinakpan ang pangalan ko. Ngayon kung i-CPR, di wala problema. Sinambahan niya ng kaso. Kasama po si Atty. Harry Roque. Mga kaibigan, di ba? Ito ay mga tao galing sa Bataan ito, no, mga kaibigan, na nagsampa ng kaso. Sabi rito, sinampahan ng kaso sino? Si Harry Roque. Bakit daw nila sinampahan ng kaso si Harry Roque? Ito ang pagbigyan natin ng reaksyon, no, mga kaibigan. Okay, sinambahan niya ng kaso. Kasama po si Atty. Harry Roque. Kasi may nakikita tayo mga placards dito na nakalagay po ay So hindi ba tayo natatakot na masabihan tayo na tayo nagbibintang kasi nakalagay po ay Harry Roque. Medyo sablay nga lang yung tanong ng vlogger, ng mga kaibigan. Hindi ba tayo natatakot? Vlogger lang kasi hindi naman talaga mainstream media reporter, no? Kaya understood natin, no?
Yun the way na mag-ask ka ng question. Pero tuloy natin. Sa Kimatlan Grabber. So mula Maribeles, Bataan kayo nagbiyahe. Yun, mga taga Maribeles ito, mga kaibigan, na mga taga Maribeles. Pero I'm sure sa Maribeles, sa labas, hindi sa loob, no? Kasi yung Maribeles, parang ano rin yan parang merong ano diyan na parang sa ano tawag doon yung sa Mandaluyong, no? Labas at loob. Iba pagka loob, iba yung malabas. Nabanggit ko lang. Dito papunta ng ombudsman. So maaari ko po bang malaman kung ano po yung inyong pinaglalaban? Yung sa amin po, gusto po namin mabawi yung lupay namin. Yun. Sabi nung nagsasalita, gusto nilang mabawi yung kanilang lupain. Diba? Ay, sorry naman. Ang likot ng kamay ko. Gusto nilang mabawi yung kanilang lupain. Kanino? No, kanino? Doon sa sinampahan nila ng kaso na walang iba kundi si Harry Roque. So, ibig sabihin, mga kaibigan, dito malinaw na yung akusan nila kay Harry Roque, no, ay land grabbing, di ba? Pangangamkam ng lupain doon sa Bataan. O, pakinggan pa natin yung kwento. Kasi napakatagal na rin naman pong minana na po namin ito sa mga lolo namin. Galing po sa mahirap na pamilya, wala po. Di ba? Yung mga lupain, mga kaibigan, ang sabi nung nagsasalita na na-interview ng isang vlogger na dati nating kasama sa loyalist vlogging ng mga kaibigan, sabi dito nung nagsasalita ay minana pa nila sa kanilang mga lolo. Di ba? Minana pa nila sa kanilang mga lolo at talaga namang ito ay lupain na pag-aari po ng mga mahihirap. No? Ano ba yung laging sinisigaw doon sa SMNI? Doon at kasama lagi itong si Harry Roque. Ano sinisigaw nila, mga kaibigan? 'Di ba? Puro mahal kong Pilipinas, no? Ipagmalasakit natin ang ating mga kababayan, 'di ba? Huwag natin payagan na maghari yung pangulo na gusto ay isabak tayo sa giyera. 'Di ba? Kung pakikinggan natin si Harry Roque, mga kaibigan, parang may himig, 'di ba? May himig na pagmamalasakit at pagmamahal sa mga kababayan natin. Pero kabaliktaran pala 'yon. 'Di ba? Yung palang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal kuno sa bayan, mga kaibigan, binabanggit lamang niya 'yon para itago ang isang kasinungalingan. 'Di ba? Para itago ang isang kumbaga itago niya sa paraan na nagkakala mo ay nagmamalasakit sa bayan para itago yung kanyang yung kanyang pagiging sakim. 'Di ba? Yung kanyang pang-aagrabyado. 'Di ba? Na meron palang mga kababayan natin na mga mahihirap na talaga namang inagrabyado ng gusto nitong si Harry Roque. Tuloy. Po kaming ibang makukuha galing sa magulang namin kundi ito lamang. So, walang ibang makukuha galing sa kanilang mga magulang kundi yung lupain lamang. Tapos ano pa ang ginawa ni Harry Roque? Kinamkam pa. Hindi naman po maliit na bagay na agawan ka ng karapatan Kasi karapatan po namin yun So, yun nga po, nagsimula ito nung pagkakaalam ko po kasi na-issue po yung na-i-award po sa amin yung titulo noong 1997. So, doon na po yun sa nanay ko. And natulungan po kami ni Atty. Carlos sa Pampanga pa noon. May abogado po kami sa Pampanga na tinutulungan kami i-develop yung lupa. Tulungan kami na paano sakahin. Yung may beach po kasi, may sikat pong beach doon, yung Lucky Beach. So, yun po, tinulungan din nila kaming mag-manage ng beach. So, doon po kami kumukuha ng pinagkakitaan, ng isda, sasaka. So, nagtayo po ng mga maliit na tindahan doon para sa mga guests. Gato, shoutout, gato. And then, nagulat na lamang po kami nang namatay si Atty. Carlos. Actually, birthday po yun ng tita ko nung namatay si Atty. Carlos. So, inassassinate po siya sa Santa Rita. And then, after a year po, 2021, ipinatawag po kami sa munisipyo ng Maribeles. Yun ang masaklap doon, mga kaibigan, di ba?
Yung ano, merong isang abogado na talagang lumalaban para sa mga mahihirap pagkatapos ay na-assassinate, 'di ba? Then after a year, sabi nga nito, after a year ay wala na, 'di ba? Parang nag-vanish, no, na lang yung kanilang lupain, no, mga kaibigan. Oh, alam na natin, 'di ba? Yung mga ganyan normal 'yan, hindi lamang sa pelikula nangyayari 'yan, no, mga kaibigan, 'di ba? And ginawa pala 'yan ng isang attorney rin. Also shout out, 'di ba? Ginawa pala 'yan ng isang Harry Roque din, no, mga kaibigan, na talagang, hindi ko sinasabing siya nagpapatay nung abogado, 'di ba? Hindi ko sinasabi na may kinalaman siya do'n sa pagpapapatay o pag-assassinate do'n sa abogado na tumutulong dito sa mga mahihirap. Hindi ko sinasabi 'yun, Pero pagkatapos na ma-assassinate yung abogado doon sa Santa Rita, Pampanga, mga kaibigan, ang sabi nga nito nagsasalita, a year after, 'di ba, wala ng lupain. Wala na, as in wala na, 'di ba? Pero nagkaroon ng mga nagkaroon ng property si Harry Roque. Na yung property na niya yun, mga kaibigan, ay napaupahan naman niya sa Pogo. Oh, galing yan doon sa mismo galing yan mismo sa bibig ni Attorney Roque, mga kaibigan, Doon nga po nakaharap namin yung secretary po ng First Bataan. Sabi naman po, alam po namin ay good news. Bigla na lang pong sinabi nila na nai-transfer na daw po sa kanila yung 'Di ba? A year after ay nai-transfer na yung lupain. So sa depensa naman po namin, pumunta po kami sa assessor's office, kumuha po kami ng tax declaration para ma-check po kung nasa amin pa rin yung possession. So nagulat po kami, yung ilan po sa mga kasamahan namin, na-cancelled na po yung title. Yung iba naman po sa amin ay hindi pa. So itinanong po namin. Pag sinabi ng tao nagsasalita, nagulat kami na cancel na yung titulo, mga kaibigan, 'di ba? May titulo may titulo yung mga lupain nitong mga kasama nitong nagsasalita na bumiyahe pa galing Bataan, mga kaibigan. May titulo, 'di ba? Kaya nga merong kinancel Anong kinancel? Yung titulo, no, mga kaibigan. Bakit kinancel yung titulo? Nang wala man lang abiso, 'di ba? Wala man lang pasabi dito sa mga pobreng mahihirap na taga-Bataan na wala na pala silang lupain dahil kinancel na yung kanilang mga titulo. Kung ano man ang reason bakit na-cancel yung kanilang mga titulo, 'di ba, mga kaibigan, kung halimbawa, sabi nga dito, may binabanggit siya na yung tax declaration, 'di ba? O yung pagbabayad ng amilyar o pagbabayad ng buwis, mga kaibigan. Kung halimbawa may pagkukulang man, 'di ba? Sana ay inaabisuhan yung mga mahihirap, 'di ba? Oh, eto ganito na kalaki ang utang ninyo sa tax dahil doon sa inyong sa lupain ninyo. Baka hindi niyo na mabayaran, bibigyan namin kayo ng palugit na 1 taon. Pag hindi niyo nabayaran 'yan, cancel na yung titulo ninyo, wala na kayong lupain. Sana gano'n, 'di ba? Pero hindi. Nagulat eto mga pobreng mga mahihirap, no, mga kaibigan, na kanselado na pala yung kanilang mga titulo. 'Di ba? Bakit na-cancel? Kasi meron na palang paglilipatan. Yun doon sa secretary ng First Bataan. Pero ang tanong doon, mga kaibigan, no, ang tanong doon, kasi during that time, si Harry Roque, 'di ba? Ano siya? Anong posisyon ni Harry Roque, mga kaibigan? Nasa kabinete siya bahagi siya ng kabinete ni Duterte. Tama, mali? So parang dagdag ito doon sa balita, no, mga kaibigan, nung nakaraan na merong isang kabinete ng dating administrasyon na protektor ng Pogo. 'Di ba? So ibig sabihin ginagamit yung kanilang kapangyarihan. At sigurado naman ako na alam ito ni 'di ba? Alam ito nung kanyang amo. So ibig ba sabihin konsentidor din yung kanyang amo? Na meron siyang mga tauhan bahagi ng kanyang gabinete na protektor ng Pogo, pagkatapos ay nangangamkam ng lupain.
Bagay, hindi isang bagong bagay kay Duterte yun, mga kaibigan. Di ba? Kung yung kaibigan nga niya noon, ay wanted ngayon, di ba? Oh. Kaya nga lumaki yung kingdom nila doon sa Davao, di ba? Ilang mga mahihirap ang kinamkaman din ng lupa. Di ba? Hindi na isang bagong bagay ito pagdating sa mga Duterte, mga kaibigan. Tuloy. Sinabi po nila na on processing na daw po. So hanggang sa napag-usapan po namin, dahil nga po sa meeting na yun, nag-usap-usap po kami na hahanap po kami ng abogado para may paglaban po yung karapatan namin sa lupa. So maputol kita, sir. Mga ilang dekada na po ba kayo nakatira doon? Yung lolo ko po, yung pamilya po namin, sa pamilya pa lang po namin sa angkan po namin, doon na po lumaki ang nanay ko. Ang nanay ko po ay pinanganak po ng 1953. Ibig sabihin, mga kaibigan, no? Kung gaano katagal na itong mga mahihirap na ito na nandoon sa kanilang mga akala nila ay kanila pa rin ang mga lupain, di ba? Mas matanda pa sa edad ni Harry Roque. Di ba? Ancestral domain title. Okay. Thank you, Infinity Stream. So, 70, mag-80 years na po. So, ibig sabihin, possible, mga 100 years kung kasama mga lolo nyo. Maaari po. Gusto po namin mabawi yung... Ikay papaalisin. Sabi ni Papa Cho, LRA lang ang may karapatan mag-cancel ng land title kung CLOA ginamit siguro ni Butanding ang power niya. 'Di ba? Mga kaibigan, yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Dahil during that time, if I'm not mistaken, no, mga kaibigan, sa pagkakaalala ko, yung nung pinanood ko yung kabuuan nitong live na ito nung ating dating kasama na vlogger, no, mga kaibigan, ay lumalabas doon na si Harry Roque ay miyembro pa ng kabinete nung nakaraang administrasyon, no, mga kaibigan. So malamang na ginamit talaga yung power, 'di ba? At kinonsinti naman nung amo niya, 'di ba, mga kaibigan? Walang nakikipag-usap ng gano'n sa inyo kundi kayo papalisin lang. Hanggang ngayon naman po, nakikipaglaban pa rin po kami doon. Nandun pa rin naman po kami nakatirik sa beach. Dahil yun lang po yung pagkakakitaan namin . Meron po kasing ibang parte ng lupa na hindi na po namin mapasok kasi binakura na po nila. So, yung beach, talagang pinangangawakan po namin. Nagtayo kami ng mga bahay doon para doon po talaga kami nakatirik. So, lumipat na lang muna sila, no, sa malapit sa beach, mga kaibigan, 'di ba? At least doon man lang meron silang pagkakakuhanan ng kanilang pagkakakitaan, 'di ba? Before 1946, pwede ka na magmatari, nasa agrarian law yun, sadyang kung merong pera, malulusutan pa rin, sabi ni Infinite Stream. Okay? And knowing, di ba? Si Butanding talaga. Ikaw na maging Butanding. And since meron po kaming abogado na kasama, siguro kaya hindi rin po nila kami mapuwersang palisin. So, ibig sabihin may abogado nakatira po doon? Wala po. Meron lang po kaming abogadong nilapitan na Yun naman, pag sinabi abogado, kasamang abogado, gusto mo kapitbahay na kagad. assist po sa amin kung ano po ang gagawin namin. So, sir, bakit naisipan niyo po dito magpunta sa ombudsman? Napakalayo po, no? From Maribeles, Bataan, napakalayo. At dito niyo naisipan, sino po ba yung formal ninyong irereklamo dito sa ombudsman? Kayo po ba yung magrereklamo ng formal? O kayo po kung naghahanap lang ng atensyon upang mapansin ng gobyerno yung inyong ipinaglalaban? Hindi po, kami po ay nung una po nito, nagsampa po kami ng kaso sa Municipal Trial Court. Hindi na ipasura po yung kaso hanggang sa naiakyat po ng provincial hanggang sa Regional Trial Court. Medyo mabagal po ang pag-usad. Kaya po napag-usapan po namin ng abogado namin na kung po pwede po sa ombudsman na po isang ang kaso dahil kadawit naman po ang Registry of Deeds sa nakikita po namin na... So, etong pakikipaglaban ninyo kasama yung inyong LGUs doon sa Maribeles na sinasampahan ninyo ng kaso? So far po, ang sinampahan pa lang po namin ng kaso ay yung
from RD, DAR, and yung pong mismong company ng First Bataan po. Yung pong pagkakaalam ko po, yung pong First Bataan is joint venture po ng Biancam company, which is pagmamayari po ni ang presidente po doon si Myla Roque, kung asawa ni... Diba? Sama na. Nabanggit na mga kaibigan, presidente ng company na kinakasuhan yung asawa. Ni Harry Roque, and then yun pong ka-joint venture nila na Green Miles Realty ay kay Danny Coral. So kasama po si... Di ba mga kaibigan? Dito malinaw na, no? Yung asawa, presidente. Pagkatapos si Harry Roque, miyembro ng gabinete ni Duterte. Di ba? So ito malinaw na ginamit nila yung kanilang power para mangamkam, di ba? Mangamkam ng lupain ng mga mahihirap at biktimahin ang mga mahihirap, no mga kaibigan. Samantalang taliwas ito doon sa mga naririnig natin na laging ipinapahayag, laging isinisigaw, 'di ba? Nitong si Harry Roque at ng kanyang mga kasama, 'di ba mga kaibigan, sa Duterte at saka sa Kibuloy Group, no mga kaibigan, na sila ay nagmamalasakit sa bayan. 'Di ba? Isang napakalaking kasinungalingan. Gaya nga ni Sara, sabi ni Sara Duterte, wala ni isa sa kanila ang hindi sinungaling, lahat sila sinungaling. 'Di ba? Kasama diyan si Harry Roque. 'Di ba? Nagmamalasakit, nagagalit sa gobyerno dahil para daw sa kapakanan ng mga mahihirap, pero sila itong mapagkamkam ng lupain ng mga mahihirap. Anong tawag doon? Sinungaling. Diba? Sabi nga ni Papa Chod, dyan ako galit na galit sa mga mapang-abuso ng kapangyarihan, tapos ang aabusuhin yung mga kababayan natin na mahina. Kagaya na mga yan, simpleng tao lang ang mga yan. Exactly. Nakita niyo ba kanina yung placard, di ba? Nangihingi pa ng tulong doon sa mga dumadaan para meron silang pamasahe pabalik sa Bataan. Di ba? Oh. Abi Tatay Jack, first breaking news. Pagcor chip confirms Harry Roque is legal head of Pogo o Papogo, hindi ito fake news. Yun. Narinig ko rin yan, Tatay Jackpers, kanina bago ako magsimula, no? Bago ako magsimula dito, doon sa, doon muna ako sa hearing kanina sa Senado, di ba? And nung oras na ng live ko, bumiyahe na ako pabalik dito. And narinig ko nga yun na talagang sabi ko, delikado si Harry Roque dito, mukhang magigisa ng gusto, di ba? Pero hindi ko na inabot yung pag-confirm na talagang legal head of law of Pogo. Ang inabot ko lang kanina, Tatay Jackpers, yung pinag-uusapan na na abogado siya nung ang dineclare ni Harry Roque ay abogado lang siya ng isang company, di ba? Yon yung sinasabi nga so nagsinungaling, sabi ni Rizang ganun, no? Mamaya sa susunod siguro ay kakatay-katayin natin yung Senate hearing na yun para mai-content natin. Okay? Thank you, Tatay Jackpers. Okay? Sabi ni Infinite Sim, biktima din kami. Buti nga meron pa rin kaming lupain nasa bukid ang city lupa namin ng land grabbing. At busit mayor namin, pander kasi sa kanya ng mga nagland grabbing. Yun pa ang isa, 'di ba, nakakabwisit mga kaibigan, no? Talagang kumbaga pagka mayroong nagpupundo sa kanila nung panahon ng eleksyon, 'di ba, hindi na nila mahindian. Pagkalibawa meron ni request sa kanila, kahit na masagasaan pa yung mga mahihirap, 'di ba, mga kaibigan? Oh. So dito mga kaibigan ay malinaw lamang na sabi ni Papa Tio, human rights lawyer paman din si Roque, pero kinain din siya ng sistema. Talagang ang power at pera may demonyo. Exactly, 'di ba? Yung pang isa. Thank you for reminding me, Papa Cho, Thank you for reminding me. 'Di ba? That etong si Roque ay human rights lawyer, 'di ba? Nakilala siya sa sa pagiging human rights lawyer, if I'm not mistaken, 'di ba? Ngayon, human rights ka. Mapapamura ka ng hinayupak mo. Paano mo ipagtatanggol yung mga
na kumbaga ay napagsasamantalahan kung ikaw mismo mapagsamantala. At isipin ninyo mga kaibigan, isipin ninyo, dugo at pawis ang pinuhunan ng mga lolo, magulang nung nagsasalita para pagyamanin yung kanilang lupain, no mga kaibigan. Pagkatapos ang nakinabang, 'di ba? Isang Harry Roque at ipinagmalaki pa niya. Na kumita rin siya sa Pogo dahil pinagamit niya yung kanyang mga property sa Bataan. Di ba? Mapagsamantalang human rights lawyer. Sabi niya kaya pala kung anong ipasabi ni Digong kung pakainin siya ng tae, kakain din ng tae, kakain talaga si Roque. Medyo social nga lang, hindi na tae yung kanyang kinain eh. Sausage na sausage. Yan ang tama, 'di ba? Disbarred Roqueta. So, yan tama no mga kaibigan. Pero malamang sa dami ng kasong kinakaharap ngayon ni Roque, 'di ba? If you can still remember, 'di ba mga kaibigan? Meron ding final na kaso sa kanya si Trillanes, 'di ba? Pagkatapos sana itong ipinakipaglaban nitong mga taga-Bataan no na kanilang ipinal sa ombudsman. Sana hindi mabaliwala. 'Di ba? Kasi ito mga kaibigan, etong pagpunta nila sa ombudsman, etong interview sa kanila, ito yung panahon na bago-bago pa lang si PBBM. 'Di ba? Kumbaga inabot na ni PBBM. So sana ay hindi mabaliwala yung paghahabol nitong mga kababayan natin mahihirap na galing pa ng Bataan, no? Sana ay makamtan nila yung kanilang yung hustisya. 'Di ba? Makamtan at maibalik sa kanila yung kanilang karapatan na inagaw. 'Di ba? Dito kasi mga kaibigan, hindi lamang yung lupain ang inagaw ni Harry Roque dito sa mga mahihirap natin mga kababayan sa Bataan, kundi maging yung karapatan. 'Di ba? Karapatan at kabuhayan. Lahat 'yan inagaw sa kanila mga kaibigan, no? So, eto titingnan natin kung ano yung magagawa natin para i-follow up itong patuloy na kumbaga ay muling paingayin, no? Muling paingayin etong kaso na ito ng mga kababayan natin mahihirap sa Bataan, no? Hindi ko aalamin ko kung natapos na ba ito, pero sa malamang hindi pa tapos, no mga kaibigan. Pero alamin natin naging yung estado ng kaso na ito to the present, no mga kaibigan, sa paraan na siguro ay from time to time paiingayin natin ulit ito. 'Di ba? From time to time paiingayin natin ito, from time to time bubuhayin natin ito ulit. 'Di ba? Katulad na lamang nung ginagawa natin na pagpapaalala sa mga kababayan natin yung tungkol do sa 51 billion, 'di ba? Yung sa 125M, 'di ba mga kaibigan, do sa mga trilyon na peso na talaga namang nawala sa kaban ng yaman ng Pilipinas sa panahon ng mga Duterte, 'di ba? From time to time pinapaalala natin 'yan. And then ganun din ang gagawin natin dito sa ganun din ang gagawin natin dito sa kaso na ito. Noong mga kababayan natin na mahihirap na taga-Bataan na inagawan ng karapatan, inagawan ng lupa, na yung inagaw na lupa na yun sa kanila ay pinakinabangan, pinaupahan sa Pogo, di ba? Sabi ni hindi naman konsentidor si PBBM, shoot sa Hoyo ang mga yan. May bago na naman kaso si Bongo at Digong, yung Frygate boat na yari talaga sila kay Senator Trillanes, di ba? Alam nyo mga kaibigan, yan ang yan ang isa sa malaking tinik, no? Tinik sa lalamunan ng mga Duterte group, etong si Trillanes, no mga kaibigan. Kaya maganda rin at least kahit paano meron Trillanes, di ba? Okay. Yung Maribeles, sabi ni yung Maribeles Bataan, land grabbing ni Roque noon ko pa. Yan nalaman sa isang commenter sa mga live streaming ng mga BBM vloggers. Merong always nag-comment about ilang hektaryang land grabbing ni Roque,
'Di ba? Malaki yan mga kaibigan 'no, malaki yan. Hmm. Alright. So 'yon mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat na, tawag dito, nakasama, sumama sa akin dito sa ating live ng mga kaibigan at, gaya po ng dati ang pakiusap ko lamang po sa inyo ay sana ay tulungan niyo po ako na ano 'no, paki-like and share yung ating mga video para, mas marami pa po yung ano, mas marami pa yoong, makapanood at, mahapdan ng mga impormasyon, mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin dito sa ating channel. And pagpasensyahan niyo na ha mga kaibigan kung talagang lagi tayong nagmamadali sa umaga. Kaya nga sabi ko, and before that mga kaibigan, kung meron kayong mga komento tungkol dito sa mga napag-usapan natin ng mga kaibigan ay please, feel free to comment on the comment section lalong-lalo na doon sa mga team replayer natin ng mga kaibigan. Binabasa ko po yan, minamarkahan ko rin yan ng mga kaibigan. So,